Kabanata 1, pinilit ko lang siya pakasalan. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang telepono, hindi dahil sa lamig ng aircon sa lounge ng airport, kundi sa nag-uumapaw na galit at pagkabigla. Pinilit ko lang siyang pakasalan, paulit-ulit na sigaw ng utak ko, kasabay ng dagundong ng eroplanong paparating na magdadala sa akin, pabalik sa impyernong tinatawag nilang Isla de Clara. At sa bawat ngiti niyang parang walang muwang, sa bawat tawa niyang parang musmus na anghel, lalo lang akong nasusuklam, sa kanya, sa sitwasyon, at higit sa lahat, sa sarili ko. Ang umagang iyon sa New York ay nagsimula tulad ng karaniwan. Kape, check. Review ng stock market, check. Tawag mula sa board members, check. Nasa kalagitnaan ako ng isang mahalagang conference call tungkol sa panibagong acquisition ng kumpanya namin nang biglang tumunog ang personal phone ko. Numero mula sa Pilipinas. Si Lola Bebang. Bihira tumawag si Lola. Alam niyang abala ako. Kaya nang makita ko ang pangalan niya sa screen, may kung anong kaba ang kumalat sa dibdib ko. Sinagot ko agad, Lola. What's wrong? Mahina ang boses niya sa kabilang linya, may kasamang bahid ng hirap sa paghinga. Denmark, apo, kailangan mong umuwi. Agad. Umuwi? Lola, I'm in the middle of something very important. Hindi ba pwedeng? Mas importante pa ba to sa buhay ko, apo, putol niya, at doon, alam ko na. May mali. Malala. May sakit ako, Denmark. At bago ako mawala may huling habilin ako. Walang tanong-tanong, nag-book ako ng unang flight pabalik. Ang ESI ng isang multimilyong dolyar na kumpanya sa Amerika, ngayoy parang basang sisiw na uwi sa isang isla na matagal ko nang kinalimutan. Isla de Clara. Ang lugar kung saan iniwan ko ang lahat ng alaala ng kabataan, pati na ang mga pangarap na hindi ko naman talaga pinili. Pagdating ko sa maliit na airport ng probinsya, amoy dagat at usok ng tricycle agad ang sumalubong sa akin. Malayo sa amoy ng polusyon at mamahaling pabango ng syudad na kinasanayan ko. Sinalubong ako ni Mang Jun, ang matagal ng katiwala ni Lola. Ang mukha niya ay punong-puno ng pag-aalala. Sir Denmark, mabutit nakauwi kayo agad. Critical ho si Maam Bebang, bungad niya, habang tinutulungan ako sa mga bagahe. Diretso kami sa bahay. Isang lumang bahay na bato, malaki at puno ng mga antigo. Amoy ng lumang kahoy at ilang-ilang ang namamayani. At doon, sa kanyang silid, nakahiga si Lola Bebang. Payat na payat, maputla, pero ang mga mata ay may dati pa ring kislap ng otoridad. Apo, bulong niya, inaabot ang kamay kong nanginginig. Salamat at dumating ka. Umupo ako sa tabi niya, pinipigilan ang emosyong nagbabadyang kumawala. Lola, ano po ba talaga ang nangyayari? Anong habilin yon? Huminga siya ng malalim. May kasunduan kami ng matalik kong kaibigan, si Elena na namayapa na rin. Na ang mga apo namin ay mag-iisang dibdib. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Lola, this is the 21st century. Hindi na uso yung arranged marriage. Para sa akin, uso pa, mariin niyang sabi, kahit halatang hirap na. Si Siria apo ni Elena. Mabait na bata. Simple. Siya ang mag-aalaga sa'yo sa resort kapag wala na ako. Resort. Ang Isla de Clara Resort. Ang tanging yaman na iniwan ng mga magulang ko na si Lola Bebang ang nagpalago. Ang dahilan kung bakit ako nagsumikap sa Amerika, para patunayang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, malayo sa anino ng resort na iyon. Lola, I have my own life in New York. I have a company. At iiwan mo lahat yon para sa akin, sabi niya, may diin sa bawat salita. Kung hindi, itatakwil kita. Walang resort, walang mana. At mamamatay akong dala ang sama ng loob sa'yo. Parang bombang sumabog sa pandinig ko ang mga salita niya. Ultimatum. Blackmail. Pero nakita ko ang determinasyon sa mga mata niya at ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Wala akong nagawa. Napakagatlabi ako, napapikit. Sige po, Lola. Kung yan po ang gusto nyo. Ang ngiti niya ay matamis, pero para sa akin, mapait. Habang inaayos ang kikasal na magaganap daw sa loob lang ng 3 araw dahil bili ng doktor na baka hindi na tumagal si Lola, hindi ko maiwasang isipin kung anong klaseng tao itong si Siria. Wala akong ideya.
Ang tanging alam ko, pamangkin siya ng namayapang matalik na kaibigan ni Lola. At bata pa raw. Gaano ka bata? Teenager. Dalaga na ba? Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda, napadaan ako sa hardin. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, may isang babaeng nakaupo sa damuhan. Nakatalikod siya sa akin. Mahaba ang buhok niyang itim na alon-alon, abot hanggang baywang. May hawak siyang manika. Isang Barbie doll na nakasuot ng maliit na wedding gown. Tinatahi niya ito ng may ngiti sa labi. Sa tabi niya, isang bungkos ng mga lobong iba-iba ang kulay, nakatali sa sanga ng puno. Paminsan-minsan, sisipain niya ng mahina ang isang lobo, tatawa na parang kiti-kiti, tapos ay babalik sa pagtatahi. Kumunot ang noo ko. Siya na ba iyon? Si Syria. Mukha siyang bata. Hindi sa edad, siguro mga early 20s na siya. Pero ang kilos niya, ang aura niya parang bata. Isang batang naglalaro ng kasal-kasalan. Hoy, Syria! Halika na, kakain na, sigaw ng isang matandang babae mula sa kusina, si Aling Ising, ang pinsan ni Lola na tumutulong sa bahay. Lumingon ang babae. At doon, nakita ko ang mukha niya. Maamo, simpleng ganda, mga matang bilugan at nangungusap. Ngumiti siya, isang ngiting abot tenga, walang bahid ng kahit anong alalahanin sa mundo. Opo, Tita Ising. Susunod na po, sagot niya, bago maingat na itinabi ang Barbie doll at tumakbo papasok ng bahay, na parang batang sabik sa merienda. Napabuntong hininga ako. Ito ang papakasalan ko. Para akong mag-aasawa ng isang batang paslit. Dumating ang araw ng kasal. Isang simpleng seremonya sa sala ng bahay dahil hindi na kayang bumangon ni Lola. Isang hukom ang magkakasal. Kaming dalawa lang ni Syria, si Lola na nakamasid mula sa kanyang wheelchair, si Aling Ising, at si Mang Jun nakasuot ako ng itim na suit, pakiramdam ko'y pupunta ako sa sarili kong burol. Si Syria naman, nakasuot ng simpleng puting bestida na hanggang tuhod, may korona ng mga bulaklak ng sampagita sa buhok. Ang lapad ng ngiti niya, parang nanalo sa loto. Habang nagsasalita ang hukom, hindi ako makatingin kay Syria. Nakatitig lang ako sa sahig, sa mga lumang baldosa na parang sumasalamin sa bigat ng dibdib ko. Narinig ko ang ki-ay-duk niya, masigla, malinaw, parang batang sumasagot sa recitation sa eskwela. Nang ako na ang tinanong, bumara ang lalamunan ko. Tumingin ako kay Lola Bebang. Nakatitig siya sa akin, mga matang maihalong pakiusap at babala. Napalunok ako. Halos pabulong kong sabi. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng maliit na salu-salo. Si Syria, tuwang-tuwa, kumukuha ng pagkain, nag-aalok kay Lola, kinakausap si Aling Ising. At ako, nakaupo sa isang sulok, hawak ang baso ng tubig, pakiramdam ko'y nasasakal ako. May isang pagkakataon, lumapit siya sa akin, may hawak na isang platitong may isang pirasong pichi-pichi. Denmark, tawag niya sa pangalan ko, na parang matagal na kaming magkakilala. Tikman mo to, ang sarap. Paborito ko to. Ang ngiti niya ay walang kaplastikan. Tinitigan ko lang siya, tapos ang pichi-pichi. Hindi ako umimik. Unti-unting nawala ang ngiti niya, napalitan ng kaunting pagtataka. Nagkibit balikat na lang siya at kinain ang pichi-pichi. Okay, ako na lang ubos, sabi niya at bumalik sa pakikipagkwentuhan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Pero para saan pa? Tapos na. Nakatali na ako. Kinagabihan, dinala kami ni Aling Ising sa honeymoon suite namin, ang master's bedroom, na dating kwarto ng mga magulang ko. Inayos ito para sa amin. Malinis, mabango, may mga bulaklak sa vase. Pero para sa akin, isa itong kulungan. Nang maiwan kaming dalawa, umupo si Syria sa gilid ng kama, hinuhubad ang korona niyang bulaklak. Sumandal ako sa pader, malayo sa kanya, pinagmamasdan siya. Para siyang batang napagod pagkatapos ng isang mahabang party. Ang saya-saya ko ngayon, Denmark, sabi niya, humihikab. Parang totoong-totoo yung laro natin, no? Napaangat ang tingin ko. Laro? Tumango siya, mga matay inaantok na. Opo. Yung kasal-kasalan. Paborito kong laro yun dati pa, nung may Barbie pa ako. Saka yung bahay-bahayan. Ikaw, anong paborito mong laro?
Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Tinitigan ko siya, sinusuri kung nagbibiro ba siya. Pero ang mukha niya ay seryoso, puno ng inosenteng pagtatanong. Dahan-dahan siyang humiga sa kama, niyakap ang isang unan. Ang ganda ng kwarto natin, parang sa mga prinsesa. Pumikit siya. Good night, Denmark. At ilang sandali lang, mahimbing na siyang natutulog, may munting ngiti sa mga labi. Naiwan akong nakatayo roon, tulala. Ang galit na kanina ay nag-aalab sa dibdib ko ay napalitan ng matinding pagkalito at hindi ko alam. Isang pakiramdam na hindi ko mapangalanan. Lumapit ako sa bintana, pinagmasdan ang madilim na karagatan sa di kalayuan. Ang tunog ng mga alon ay parang bumubulong ng mga tanong na wala akong kasagutan. Humarap ako sa natutulog na si Siria. Mukha siyang anghel. Isang anghel na walang kamalay-malay sa gulo at bagsik ng mundong ginagalawan ko. Siria, bulong ko sa hangin. Ano ka ba talaga? Napailing ako. Ang gabing ito, na dapat sana isimula ng isang bagong yugto, ay parang isang masamang panaginip. Ang tanging tanong na paulit-ulit sa isip ko ay ang tanong niya kanina, na may kasamang pait at sarkasmo mula sa akin. Di ba laro-laro lang to? Laro-laro. Kung alam mo lang, Siria. Kung alam mo lang. Kinabukasan, nagising akong masakit ang ulo at mabigat ang pakiramdam. Ang mga huling salita ni Siria kagabi, di ba laro-laro lang to? Ay parang sirang plakang paulit-ulit sa isip ko. Laro-laro. Kung alam lang niya ang bigat ng sakripisyong ginawa ko, ang mga pangarap na pansamantala kong tinalikuran para lang sa ilarong ito. Pagbangon ko, wala na si Siria sa tabi ko. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng kanyang paghiga at isang maliit na stuffed toy, isang kunehong kulay rosas, medyo luma na nakayakap sa unan na ginamit niya. Napailing ako. Ilang taon na nga ba siya? 22? 23? Pero kung umasta, parang 7 anyos. Narinig ko ang mahinang tawa mula sa labas ng kwarto. Sinundan ko iyon at natagpuan ko si Siria sa may veranda, kausap ang mga ibon na dumadapo sa barandilya. May hawak siyang kapirasong tinapay, pinipiraso niya ito at inihagis sa mga maya. Ang ganda ng umaga, no, mga friends, sabi niya sa mga ibon na para bang naiintindihan siya ng mga ito. Sana lagi kayong bumisita dito, ha? Para may kalaro ako. Napabuntong hininga ako. Hindi galit, pero isang malalim na buntong hininga ng pagkainis. Pagkalito. Hindi ko matukoy. Lumapit ako. Good morning, bati ko, pilit pinapakalma ang sarili. Napalingon siya, at ang mukha niya ay nagliwanag na parang araw. Denmark. Good morning. Ang sarap ng simoy ng hangin, no? Parang may magic. Magic. Napangiwi ako sa loob-loob ko. Anong magic? Basta. Parang andyan lang si Tinkerbell, nagwiwisik ng pixie dust, sabi niya, kumikislap ang mga mata. Naniniwala ka ba sa fairies, Denmark? Hindi ako sumagot. Tinalikuran ko siya at pumasok sa banyo. Fairies? Sa edad kong ito, sa dami ng problemang pinansyal at corporate politics na hinaharap ko araw-araw, fairies ang iisipin ko. This is absurd. Sa almusal, kasama namin si Lola Bebang na medyo maayos na ang pakiramdam kumpara kahapon at si Aling Ising. Si Siria, walang tigil sa pagkukwento tungkol sa mga ibon, sa mga bulaklak sa hardin, at kung gaano kasarap ang sinangag na niluto ni Aling Ising. Ako naman, tahimik lang, iniisip ang mga email na kailangan kong sagutin, ang mga tawag na kailangan kong gawin. Denmark, apo, untag ni Lola. Kumusta ang tulog mo? May pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Okay lang po, Lola, tipid kong sagot, umiiwas sa tingin niya. Si Siria, mukhang masayang-masaya, dagdag pa ni Lola, tinitingnan ang apo ng kanyang kaibigan na abala sa pagsubo ng itlog. Bagay talaga kayo. Bagay? Parang pinipiga ang dibdib ko. Pagkatapos ng almusal, kailangan kong tumawag sa opisina sa New York. Gabi na roon, kaya tamang-tama lang para sa update. Nagpaalam ako at pumunta sa lumang study room ni Lolo. Habang kausap ko si Richard, ang CEO, tungkol sa isang critical deal na nanganganib bumagsak, biglang bumukas ang pinto. Denmark. Si Siria, may dalang 2 baso ng ice cream. Surprise!
Pinalamig ko yung paborito kong ice cream. Strawberry. Ang lapad ng ngiti niya, parang batang binigyan ng candy. Sininyasan ko siyang tumahimik, itinuro ang telepono. Pero parang hindi niya naintindihan. Lumapit pa siya, inaabot sa akin ang isang baso. Richard, hold on a minute, sabi ko sa telepono, medyo nainis na. Tinakpan ko ang mouthpiece. Syria, I'm on a very important call. Can't this wait? Nawala ang ngiti niya. Ay sorry. Yumuko siya. Akala ko gusto mo ng ice cream. Later, sabi ko, medyo may diin. Bumalik ako sa pakikipag-usap kay Richard, sinusubukang ibalik ang focus ko sa milyon-milyong dolyar na nakataya. Pero sa gilid ng mata ko, nakita ko si Syria na dahan-dahang umupo sa isang sulok ng study, hawak ang 2 baso ng ice cream na unti-unti nang natutunaw. Nagsimula siyang kumain mag-isa, tahimik, habang ako'y abala sa pakikipag-argumento tungkol sa mga numero at kontrata. Nang matapos ang tawag, pagod na pagod ang utak ko. The deal was in jeopardy and needed to gas it back as soon as possible. Pero paano? Si Lola. Hinarap ko si Syria. Nakatungo siya, pinaglalaruan ang kutsarita sa basong halos wala ng laman. Tapos ka na, tanong niya, mahina ang boses. Sagot ko. Tinignan ko ang natutunaw na ice cream. Pasensya na kanina. It was a stressful call. Umiti siya, pero hindi na kasing sigla ng dati. Okay lang. Masarap pa rin naman kahit medyo tunaw na. Inabot niya sa akin ang isang baso. Gusto mo pa? Umiling ako. Busog pa ako. Tumayo siya. Sige, ililigpit ko lang to. Lalabas na sana siya nang bigla siyang huminto. Denmark. Esan. Bakit minsan, parang galit ka sa akin, tanong niya, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. May nagawa ba akong mali? Napabuntong hininga ako. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat? Na napilitan lang ako. Na ang kasal namin ay isang malaking pagkakamali para sa akin. Wala, Syria. Pagod lang ako, sabi ko na lang. Ayokong saktan ang damdamin niya kahit na nainis ako. May kung anong bahagi sa akin ang nagsasabing hindi niya deserve yon. Lumipas ang mga araw. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa pasensya ko. Ang mga tanong ni Syria na parang walang katapusan, bakit asul ang langit? Saan natutulog ang araw? Totoo ba ang mga sirena? Minsan, tinatanong niya kung pwede ba kaming maglaro ng tagu-taguan sa hardin, o kung pwede ba siyang mag-drawing sa mga papeles ko sa trabaho. Syria, these are important documents, sabi ko minsan, nang makita kong kinukulayan niya ng Crayola ang gilid ng isang financial report. Sorry, sabi niya, parang batang nahuling nagnakaw ng candy. Gusto ko lang lagyan ng kulay para masaya tingnan. Ang inis ko'y unti-unting lumalaki. Pero kasabay nito, may kung anong awa ang nagsisimulang sumibol sa puso ko. Bakit siya ganito? Normal ba to? Isang hapon, habang nagpapahinga si Lola bebang sa kanyang silid, naglakas loob akong tanungin siya. Lola, simula ko, umupo sa tabi ng kanyang kama. Si Syria po, bakit parang bata siya kung umasta? Umiti si Lola, isang malungkot na ngiti. Alam mo, Apo, may mga bagay sa mundo na hindi natin kontrolado. May mga pangyayaring bumabago sa takbo ng buhay ng isang tao. Huminga siya ng malalim. Si Syria hindi siya laging ganyan. Noong bata pa siya, isa siyang bibo at matalinong bata. Pero may nangyari. Nakinig ako, ang puso ko'y biglang kinabahan. 15 taon na ang nakakaraan, pagpapatuloy ni Lola, ang boses niya ay nanginginig na. Nasunog ang bahay nila. Malaking sunog. Natrap sila sa loob, ang mga magulang niya at siya. Napasinghap ako. Nailigtas si Syria, sabi ni Lola, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Pero huli na para sa mga magulang niya. Nakita niya ang lahat, Denmark. Nakita niya kung paano sila natupok ng apoy. Parang may kung anong dumagan sa dibdib ko. Ang imahe ng isang batang babae, nasasaksihan ang ganoong klaseng trahedya. Mula noon, nagbago siya, sabi ni Lola. Sabi ng mga doktor, nagkaroon siya ng developmental delay dahil sa tindi ng trauma. Para bang huminto ang pag-unlad ng ilang aspeto ng pag-iisip niya sa edad kung kailan nangyari yon.
Kaya minsan, para siyang bata pa rin. Ang mga laruan, ang mga tanong na parang pambata. Yun ang naging paraan niya para makayanan ang sakit, ang takot. Natahimik ako. Ang lahat ng inis na naramdaman ko kay Syria, sa kanyang mga tanong na walang katuturan, sa kanyang pagiging parang bata, sa kanyang tila kawalan ng pakialam sa bigat ng sitwasyon namin, biglang napalitan ng matinding awa at guilt. Isang mabigat na guilt na dumagan sa dibdib ko. Hinusgahan ko siya nang hindi ko alam ang buong kwento. Ang mga childish acts niya ay hindi pala simpleng kababawan o pagpapakyut. Ito pala ang kanyang kalasag, ang kanyang munting paraiso na nilikha niya para takasan ang bangungot ng nakaraan. Ito ang kanyang coping mechanism, ang kanyang paraan para mabuhay sa mundong minsan nang naging napakalupit sa kanya. Kaya pala, halos pabulong kong sabi, nakatitig sa kawalan. Naalala ko ang mga pagkakataong pinagsabihan ko siya, ang mga sandaling tinitigan ko siya ng may pagkainis. Ang ice cream na tinanggihan ko. Ang mga drawing niya sa report ko. Ang bawat maliit na bagay na ikinainis ko sa kanya noon ay bumabalik ngayon, parang mga dagang tumutusok sa konsensya ko. Ang paglalaro niya ng lobo habang tinatahi ang wedding gown ng Barbie niya, hindi iyon simpleng laro, iyon ay isang bintana sa mundong kanyang nilikha para protektahan ang sarili. Mahirap ang pinagdaanan niya, Denmark, malumanay na sabi ni Lola Bebang, hinahaplos ang braso ko. Ang mga mata niya ay mailungkot, ngunit mayroon ding pag-unawa. Imagine mo, isang batang paslit, nasaksihan ang ganoong katinding trahedya. Ang makitang naglalaho ang mga magulang mo sa apoy hindi biro iyon. Sabi ng mga espesyalista noon, maswerte pa rin daw si Syria. Maswerte dahil hindi siya tuluyang nawala sa sarili. Ang pagiging parang bata niya ay depensa ng kanyang isip para hindi siya tuluyang gumuho. Huminto si Lola, tila inaalala ang nakaraan. Si Elena, ang lola niya, ang aking matalik na kaibigan, halos ikamatay niya ang nangyari. Pero kinailangan niyang magpakatatag para kay Syria. Siya ang nagpalaki kay Syria, binigay ang lahat ng pagmamahal at suporta. Kaya nga, bago mawala si Elena, ipinangako ko sa kanya na hindi ko pababayaan si Syria. Tumulo ang luha ni Lola Bebang at agad niya itong pinunasan. Ang pagpapakasal ninyo alam kong mahirap para sa'yo, apo. Pero para sa akin, para kay Elena, at lalo na para kay Syria, ito ang tanging paraan para masiguro kong may mag-aalaga sa kanya kapag wala na ako. Ang bawat salita ni Lola ay parang karagdagang tinik sa aking dibdib. Hindi lang pala basta kasunduan ng dalawang matandang magkaibigan ang kasal na ito. May mas malalim na dahilan, isang pangakong kailangang tuparin, isang responsibilidad na ngayon ay nakaatang na rin sa aking mga balikat. Pero sa kabila ng lahat, pagpapatuloy ni Lola, may bahid na nangiti sa kanyang mga labi, na natili siyang puro. May mga pagkakataong nahihirapan siyang intindihin ang mga komplikadong bagay, lalo na ang emosyon ng iba. Pero ang puso niya, apo, ginto. Wala kang makikitang mas dalisay pa kaysa sa puso ni Syria. Isang ngiti mo lang, isang mabuting salita, sapat na para pasayahin ang buong araw niya. Napalunok ako. Ang babaeng pinakasalan ko ng sapilitan, ang babaeng kinainisan ko dahil sa kanyang tila kawalang muwang, ay siya palang may bitbit na napakabigat na krus. At ako? Ano ang ginawa ko kundi dagdagan pa ang bigat na iyon sa pamamagitan ng aking pagiging malamig at masungit? Ang mga araw na halos hindi ko siya kinakausap, ang mga tingin kong puno ng iritasyon. Para akong sinampal ng katotohanan. Hindi niya alam na napilitan ka lang, Denmark, dagdag ni Lola, na para bang nababasa ang nasa isip ko. Ang alam niya, ikinasal kayo dahil yun ang tama, dahil yun ang bilin. Para sa kanya, isa itong bagong kabanata na puno ng pag-asa, parang isang fairy tale na nagkatotoo. Huwag mo sanang sirain yun para sa kanya. May kung anong kirot akong naramdaman sa mga salita ni Lola. Pag-asa. Fairy tale. Mga salitang matagal ko nang hindi naramdaman o inisip para sa sitwasyong ito. Ngunit para kay Syria, iyon pala ang kahulugan ng lahat ng ito. Ang kasal na para sa akin ay isang sumpa, para sa kanya ay isang pangarap. Paglabas ko ng silid ni Lola, parang ibang tao na ang tumitingin sa paligid. Ang mga dating nakakainis na kilos ni Syria, ngayon ay may ibang kahulugan. Nakita ko siya sa hardin, malapit sa mga gumamela, kausap na naman ang kanyang mga kaibigang ibulaklak. May hawak siyang maliit na pandilig at kinakausap niya ang bawat halaman na parang mga alaga niyang hayop.
Huwag kang malulungkot, Rosas, sabi niya sa isang namumukadkad na rosas. Kahit maraming tinik, maganda ka pa rin. Di ba, sabi ni Mama, lahat ng bagay may ganda, kahit nakatago. Humagikik siya, isang tawang dalisay at walang halong pagkukunwari. Dati, iiling lang ako at iisiping, hay naku, Sirya. Kailan ka ba titino? Pero ngayon, may kung anong kumurot sa puso ko. Ang simpleng pangungusap na yon, kahit maraming tinik, maganda ka pa rin, may mas malalim na kahulugan. Marahil, sa kabila ng kanyang mga ngiti, alam niyang iba siya. Alam niyang may tinik siya, mga sugat na hindi nakikita ng iba. At ang paghahanap niya ng ganda sa lahat ng bagay ay ang paraan niya para labanan ang dilim na minsan nang bumalot sa buhay niya. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan kong maging mas mapagpasensya. Hindi madali. Ang mga ugali kong nakasanayan sa corporate world, ang pagiging direkta, minsan ay prangka, at ang kawalan ng oras para sa mga bagay na hindi productive, ay mahirap baguhin ng biglaan. May mga pagkakataong natural na lumalabas ang pagkainis ko, lalo na kapag abala ako sa mga problema sa trabaho at bigla siyang susulpot na may dalang stuffed toy para ipakilala sa akin, o magtatanong kung bakit bilog ang buwan. Denmark, si Amy Hapiti nga pala, sabi niya isang hapon, buong pagmamalaking ipinapakita ang kunehong rosas na stuffed toy. Medyo gusgusin na ito, halatang laging yayakap. Gusto ka raw niyang makilala. Sabi niya, mukha ka raw laging malungkot, parang yung ulap bago umulan. Totoo ba yun? Napahinto ako sa pagbabasa ng email sa laptop ko. Ang email ay galing kay Richard, puno ng masamang balita tungkol sa deal na pinaghirapan namin. Mainit ang ulo ko. Tinitigan ko si Amy Hapiti tapos si Sirya. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad at pag-aalala. Gusto kong sumagot ng, malungkot ako dahil sa sitwasyong to. Dahil sa'yo. Dahil sa pesting deal na to. Pero napigilan ko ang sarili ko. Nakita ko ang anino ng batang Sirya sa kanyang mga mata, ang batang nasaktan at natakot. Naalala ko ang sinabi ni Lola. Huminga ako ng malalim. Nice to meet you, Amy Hapiti, sabi ko na lang, pilit na ngumiti. Ang ngiti ko ay siguradong mukhang pilit, pero sinubukan ko. And no, hindi ako laging malungkot. Minsan lang maraming iniisip. Trabaho, alam mo na. Nagliwanag ang mukha ni Sirya. Ah, ganun ba? Sabi ko na nga ba, mabait ka eh. Sabi ni Amy Hapiti, gusto kanyang maging friend. Pwede raw kayong mag-usap tungkol sa mga ulap. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis o maaawa. Halo-halong emosyon. Ang inis ay nandyan pa rin, pero ngayon, may kasama ng malaking dosis ng awa at isang kakaibang pagka-curious. Okay, sabi ko na lang. Maybe next time, Amy Hapiti. Sa hapunan, napansin kong mas madalas na siyang tumitingin sa akin, na parang sinusuri ang reaksyon ko sa bawat kilos niya. Minsan, kapag nagtatanong siya ng kung ano-ano, at hindi ako agad sumasagot o medyo matagal bago ako magproseso, nakikita ko ang bahagyang paglungkot sa kanyang mga mata, bago niya piliting ngumiti ulit. Parang isang asong natatakot mapagalitan. Ang realisasyong iyon ay isa na namang sampal sa akin. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang daming gumugulo sa isip ko. Ang problema sa kumpanya na parang lumaalala, ang kalagayan ni Lola na pabago-bago, at si Sirya. Lalo na si Sirya. Ang bigat sa dibdib ko ay parang hindi na matanggal. Bumangon ako at pumunta sa veranda. Malamig ang simoy ng hangin at kitang-kita ang libu-libong bituin sa langit, isang tanawing hindi ko madalas makita sa polusyon ng New York. Narinig ko ang yabag sa likuran ko. Si Sirya, nakasuot ng kanyang pantulog na may maliliit na bulaklak na daisy, yakap-yakap ang isang maliit na unan na hugis puso. Hindi ka rin makatulog, tanong niya, mahina ang boses, na parang ayaw makagambala. Umiling ako, hindi lumingon. Marami lang iniisip. Tumabi siya sa akin, umupo sa ratan na upuan. Tahimik kaming dalawa ng ilang sandali, nakatingin lang sa kalawakan. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayong hampas ng alon sa dalampasigan. Ang daming bituin, no, basag niya sa katahimikan, ang boses niya ay parang bulong. Sabi ni Mama dati, bawat bituin daw, isang pangarap. Pag may nakita kang shooting star, dapat daw mag-wish ka, tapos tutuparin yon ng mga anghel. Kasi daw, yung mga anghel, nakikinig sila sa mga batang mababait.
Hindi ako umimik. Ang mga pangarap ko parang ang layo na nila ngayon, kasing layo ng mga bituing iyon. Ang mga pangarap ko ay tungkol sa tagumpay, sa pagkilala, sa pag-angat palalo ng kumpanya. Ngayon, ang tanging nasa isip ko ay kung paano ako makakaalis sa islang ito at sa sitwasyong ito. Nag-wish ako kanina, sabi niya pa, ang tingin ay nasa isang partikular na kumpol ng mga bituin. Nakakita ako ng shooting star. Ang bilis. Pero naisip ko agad yung wish ko. Tumingin ako sa kanya. Sa dilim, hindi ko gaanong maaninag ang kanyang mukha, pero naramdaman ko ang kanyang presensya. Isang presensyang dati kinaiinisan ko, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. Ano nang winish mo? Tanong ko, ang boses ko'y mas malumanay kaysa sa inaasahan ko. Lumingon siya sa akin. Kahit sa kaunting liwanag mula sa buwan, nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na maihalong pag-asa at kaunting takot. Ngumiti siya, isang munting ngiti na maihalong lungkot. Sikreto muna. Pero sana hindi ka nagalit sa akin, Denmark. Ang mga salitang yon, simple lang, walang paligoy-ligoy, pero parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ko. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang sariling pinagdadaanan, ang iniisip pa rin niya ay kung galit ako sa kanya. Ang inosenteng tanong na iyon ay naglantad ng sarili kong kakulangan, ng sarili kong pagkukulang sa kanya bilang tao, bilang asawa, kahit sa papel lang. Tinitigan ko siya, ang kanyang mga matang malalim at tila nangungusap, ang kanyang mga labing bahagyang nakaawang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalo siyang nagmukhang marupok. At sa sandaling iyon, ang inis na dati kong nararamdaman ay tuluyan ng natabunan ng isang pakiramdam na mas malalim, mas komplikado. Isang pakiramdam ng lungkot para sa kanya, ng awa na humahaplos sa puso ko, at isang pagnanais na protektahan siya, kahit na ang sitwasyon namin ay resulta ng isang bagay na hindi ko ginusto. Pero paano? Paano ko aayusin ang isang bagay na simula pa lang ay sira na? Paano ko haharapin ang katotohanang ang babaeng ito, na tila nabubuhay sa sarili niyang munting mundo, ay asawa ko na ngayon? Hindi ako nakasagot agad. Ang tanging nagawa ko ay ang tumitig sa kanya, ang mga salita niya ay umuukil-kil sa aking isipan, nag-iiwan ng marka na hindi ko alam kung kailan mabubura. Ang kanyang simpleng hiling ay isang salamin ng aking sariling pagkukulang. Sana hindi ka nagalit sa akin. Ang gabing iyon, mas lalong nahati ang puso ko. Sa pagitan ng responsibilidad na ipinataw sa akin, ng galit sa sitwasyon, at ng bagong sibol na emosyong hindi ko inaasahan para sa babaeng ito na puno ng lihim na kalungkutan sa likod ng kanyang mga ngiti at mga laruan. Ang inis ay naroon pa, isang natitirang abo mula sa dating nagliliyab na galit, ngunit ngayon ay may kasama ng malalim na awa at isang nakakalitong simpatya. Lumipas ang ilang linggo sa Isla de Clara. Ang mga araw ko ay nahahati sa pag-aasikaso ng mga problemang iniwan ko sa New York sa pamamagitan ng laptop at telepono, at sa unti-unting pagtanggap sa realidad na hindi ako makakaalis agad hanggat hindi bumubuti ang kalagayan ni Lola Bebang. At sa bawat araw na iyon, ang presensya ni Syria ay palaging nandyan, minsan ay parang aninong sumusunod, minsan naman ay parang makulit na tutang gustong magpapansin. Ang hiling niyang sana hindi na ako galit sa kanya, ay tumatak ng malalim sa akin. Sinubukan kong maging mas banayad, mas maunawain. Hindi na ako kasing sungit tulad ng dati kapag nagtatanong siya ng mga bagay na para sa akin ay walang katuturan. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong nakikinig na lang sa mga kwento niya tungkol sa mga alaga niyang halaman o sa mga hugis na nakikita niya sa mga ulap. May bahagi sa akin na nagsasabing sayang lang ang oras ko, pero may isa pang bahagi, isang maliit na tinig, na nagsasabing nakakagaan din pala ng pakiramdam ang makinig sa isang taong walang ibang hangad, kundi ang ibahagi ang kanyang munting mundo. Dahil sa matagal kong pagtigil sa isla, napilitan akong harapin ang isang bagay na matagal ko nang iniiwasan, ang Isla de Clara Resort. Ang resort na ito ang buhay ni Lola, ang kanyang legacy. At ngayon, dahil sa kanyang karamdaman, napipilitan akong tumulong sa pamamahala nito, kahit pansamantala lang. Si Mang Jun, ang matagal ng katiwala, ang siyang kasama ko sa pag-aaral ng pasikot-sikot ng negosyo. Hindi ko maikakaila, malaki ang potensyal ng resort. Maganda ang lokasyon, malinis ang dagat, at may natural na ganda ang buong isla. Pero kulang sa modernong pamamalakad, kulang sa marketing, at tila na pag-iwanan na ng panahon ang ilang pasilidad nito. Isang umaga, habang abala ako sa pagre-review ng mga financial statement ng resort sa study,
Pumasok si Siria, may dalang isang tray ng merienda, mainit na pandesal at kape. Denmark, nagdala ako ng agahan mo, sabi niya, umiti. Napansin kong mas madalas na siyang umingiti ngayon, hindi na kasing ilap ng dati. Sabi ni Aling Ising, kailangan mo raw ng maraming energy kasi marami kang trabaho. Salamat, sabi ko, medyo nagulat. Ito ang unang beses na nagdala siya ng pagkain para sa akin nang hindi ko hinihingi. Kinuha ko ang isang pandesal. Tamang-tama, gutom na rin ako. Umupo siya sa isang silya sa tapat ko, pinapanood akong kumain. Ang dami mo palang ginagawa para sa resort ni Lola, no? Tumango ako. Kailangan Someone has to step up while Lola is recovering. Gusto ko rin tumulong, biglang sabi niya, kumislap ang mga mata. Kahit ano. Kahit magwalis lang ng mga dahon o magdilig ng halaman. Gusto ko rin maging useful. Tinitigan ko siya. Ang sinseridad sa kanyang boses ay hindi maipagkakaila. Naalala ko ang sinabi ni Lola na ang puso niya ay ginto. Marahil, ito ang paraan niya para ipakita ang kanyang pasasalamat o pagmamalasakit. Pero ano naman ang maitutulong niya na hindi makakadagdag sa sakit ng ulo ko? Sigurado ka, tanong ko, medyo nag-aalangan. Maraming trabaho dito. Nakakapagod. Naman. Kaya ko yon, buong kumpiyansa niyang sabi. Gusto ko rin makatulong kay Lola. At sayo. Napaisip ako. May ilang mga cottage sa resort na kailangang pinturahan ulit. Medyo lumana ang kulay at may mga bahagi ng nagbabakbak. Simpleng trabaho lang naman yon at baka nga ma-enjoy niya. At least, may pagkakaabalahan siya at hindi lang ako ang lagi niyang kinukulit. Sige, sabi ko. May mga cottage doon sa may bandang dalampasigan na kailangang i-repaint. Pwede ka doon. Pero kailangan mo ng kasama. Si Mang Cardo, yung pintor natin, pwede kang gabayan. Talaga, tuwang-tuwa niyang sabi, napatalon pa ng bahagya sa kinaupuan. Yehey! Magpipintura ako. Paborito kong gawin yun dati pa, nung bata ako. Kinabukasan, maaga siyang nagising, mas excited pa kaysa sa akin. Nakasuot siya ng lumang bestida na halatang pambahay, at may suot na sombrero na gawa sa dahon ng niyog na binili niya sa palengke. Dala-dala niya ang isang maliit na basket na may lamang tubig at ilang pirasong biskwit. Ready na ako, Denmark, bati niya sa akin nang makita ako sa labas ng bahay. Napangiti ako ng bahagya. Ang sigla niya ay nakakahawa. Good. Si Mang Cardo, naghihintay na sayo doon sa cottage number 3. Mag-ingat ka, ha? At huwag masyadong magpagod. Opo, boss, sabi niya, sumaludo pa na parang sundalo bago tumakbo papunta sa direksyon ng mga cottage. Buong umaga, habang abala ako sa mga papeles at tawag, paminsan-minsan ay sumusulyap ako sa direksyon ng mga cottage. Nakikita ko si Siria doon, masayang nakikipag-usap kay Mang Cardo habang nagpipintura. Nakasuot siya ng malaking apron na ibinigay ni Mang Cardo, at may mga tilamsik na ng pintura sa kanyang braso at mukha. Pero ang ngiti niya, abot tenga. Nang tanghalian, pinuntahan ko sila. Dala ko ang pananghalian namin na inihanda ni Aling Ising. Naabutan ko si Siria na seryosong-seryoso sa pagpipintura ng bintana ng cottage. Kulay sky blue ang napili nilang pintura na bumagay sa puting dingding ng cottage. Mukhang nag-i-enjoy ka ata, sabi ko, inaabot sa kanya ang isang bote ng tubig. Napalingon siya, pawisan ang noo pero nakangiti. Denmark. Ang saya-saya. Tingnan mo, ang ganda na ng bintana, di ba? Parang langit. May pintura siya sa dulo ng ilong at sa isang pisngi. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na mainis o mandiri, parang natuwa ako. May kung anong inosente at kaakit-akit sa itsura niyang iyon. Mukha kang makulay, sabi ko, hindi napigilang umiti. Tumawa siya. Talaga? Ikaw din, lagyan natin ng pintura. Akmang ididikit niya ang brotsa sa akin. Hep, hep. Wag ako, sabi ko, natatawa na rin. Kumain muna tayo. Mamaya, baka pati pagkain natin, mapinturahan mo na rin. Umupo kami sa ilalim ng isang puno ng niyog para kumain. Si Mang Cardo ay nagpaalam sandali para bumili ng karagdagang pintura. Habang kumakain kami, hindi maalis ang tingin ko sa mga batik ng pintura sa mukha ni Siria. Para siyang batang naglaro sa putikan.
May dumi ka sa mukha, sabi ko, itinuturo ang pisngi niya. Saan? Tanong niya, kinakapakapa ang mukha. Dito. Sa kabila. Dito. Hindi. Teka. Kumuha ako ng tissue mula sa baon ko. Ako na. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan kong pinunasan ang pintura sa kanyang pisngi. Napakalapit ng mukha namin sa isa't isa. Naamoy ko ang banayad na amoy ng araw at pintura mula sa kanya, isang kakaibang kombinasyon na hindi ko inaasahang magugustuhan ko. Napatitig siya sa akin, ang mga mata niya ibilugan at malalim. Hindi siya kumukurap. Naramdaman ko ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang init ng hapon, ang simoy ng hangin mula sa dagat, ang katahimikan sa paligid, lahat ay tila nag-aambag sa isang kakaibang tensyon na namumuo sa pagitan naming dalawa. Ayan, okay na, sabi ko, medyo nahihiya at lumayo ng kaunti. Uminom ako ng tubig para itago ang bahagyang panginginig ng kamay ko. Ano to? Bakit ako biglang kinabahan? Pagkatapos kumain, bumalik kami sa pagpipintura. Si Mang Cardo ay nagtuturo kay Siria ng tamang paraan ng paghahalo ng pintura. Ako naman, pinagmasdan ko lang sila. May kung anong gaan sa pakiramdam na makita si Siria na masaya at may ginagawang produktibo. Hindi na siya yung batang laging nagtatanong ng kung ano-ano. Ngayon, para siyang isang dalagang nag-enjoy sa simpleng gawain. Maya-maya, kailangan kong pumasok sandali sa loob ng cottage para tingnan ang isang tumutulong tubo sa banyo. Nang papalabas na ako, hindi ko na malayan si Siria na nasa likuran ko pala, may hawak na isang maliit na lata ng puting pintura. Bigla siyang natapilok sa isang nakausling ugat ng puno. Ay, sigaw niya, nawala ng balanse. Mabilis akong lumingon at sinalo siya bago pa siya tuluyang bumagsak. Ang lata ng pintura ay tumalsik sa damuhan pero hindi natapon lahat. Ang mga braso ko ay nakayakap sa baywang niya at ang katawan niya ay nakasandal sa akin. Okay ka lang, tanong ko, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya, o baka puso ko. Napaangat ang tingin niya sa akin. Ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ko. Ang mga mata niya ay parang mga bituin kumikislap. May pintura na naman siya sa pisngi, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na pinansin. Ang tanging nakikita ko ay ang kanyang mga labi, bahagyang nakaawang. At doon, sa hindi ko malamang dahilan, sa gitna ng amoy ng pintura at ng init ng hapon, sa ilalim ng mga puno ng niyog, nangyari ang hindi ko inaasahan. Dahan-dahan, na parang isang eksena sa slow motion, inilapit ni Siria ang kanyang mukha sa akin. At bago pa ako makapag-react, bago pa man maintindihan ng utak ko ang nangyayari, naramdaman ko ang malambot at bahagyang mamasa-masang labi niya sa aking pisngi. Isang mabilis, inosenteng halik. Pero para sa akin, parang huminto ang mundo. Napakurap ako. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Si Siria, pagkatapos ng ginawa niya, ay ngumiti lang na parang walang nangyari at humiwalay sa akin. Salamat sa pagsalo, Denmark, sabi niya, pinupulot ang natapong lata ng pintura. Muntik na akong maging puting-puti. Tumawa siya, isang tawang walang bahid ng mali siya. Pero ako, hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang pisngi ko, kung saan dumapo ang kanyang mga labi, ay parang nag-iinit. Ang puso ko, kumakabog ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Tinitigan ko siya habang nagpupunas siya ng pintura sa kanyang damit. Para sa kanya, baka isa lang iyong simpleng pasasalamat, isang kilos na kasing inosente ng paghalik ng isang bata sa kanyang laruan. Pero para sa akin, iba ang epekto. Ibang-iba. Walang anuman, nautal kong sabi, pilit nang umingiti. Ang utak ko ay naguguluhan. Ang mga emosyon ko ay nagkakahalo-halo. Kilig. Pagkalito. Gulat. Hindi ko alam. Buong hapon, habang tinatapos nila ang pagpipintura, hindi na ako mapakali. Ang mga tingin ko kay Siria ay nagbago. Hindi na lang siya yung batang may developmental delay. Hindi na lang siya yung asawa ko sa papel. May kung ano sa kanya, isang bahagi niya na hindi ko pa nakikita, isang bahagi na biglang nagparamdam sa akin ng isang kakaibang atraksyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang eksena sa hardin. Ang pagkakadulas niya, ang pagsalo ko sa kanya, ang lapit ng aming mga mukha, at ang halik. Ang halik na iyon.
Kahit sa pisngi lang, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Napahawak ako sa pisngi ko. Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Siya si Syria. Ang babaeng pinilit lang sa akin. Ang babaeng para paring bata. Pero bakit parang may nagbago? Habang nakahiga ako sa kama, sa tabi niya na mahimbing nang natutulog, yakap-yakap ang kanyang Hoppity, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Ang liwanag ng buwan na sumisilip mula sa siwang ng kortina ay banayad na tumatama sa kanyang mukha. Sa kanyang pagtulog, nawawala ang bakas ng pagiging parang bata, ang natitira ay ang payapang mukha ng isang dalaga. Mahahaba ang kanyang mga pilik mata, bahagyang nakaawang ang mga labi na kanina lang ay dumampi sa aking pisngi. Ang kanyang paghinga ay malalim at banayad, isang tunog na dati hindi ko pinapansin, ngunit ngayon ay parang musika sa aking pandinig. Pinagmasdan ko ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang maliit na nunal malapit sa kanyang kilay, ang hugis ng kanyang ilong, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi. Dati ang pagtingin ko sa kanya ay puno ng inis o di kaya'y awa. Pero ngayon may kung anong kakaiba. Isang paghanga. Isang pagkaakit na hindi ko maintindihan. Naalala ko ang init ng kanyang katawan nang masalo ko siya. Ang lambot ng kanyang balat. Ang kislap sa kanyang mga mata bago niya ako halikan. Hindi iyon isang halik na puno ng pagnanasa o isang halik na may mali siya. Isa iyong halik na puro, inosente at nakakagulat. Nakakagulat dahil sa epekto nito sa akin, isang taong sanay sa mga sopistikadong relasyon at kalkuladong mga kilos. Napabuntong hininga ako, pilit na inaalis ang mga imaheng iyon sa aking isipan. Denmark, ano ba nang nangyayari sa'yo? Bulong ko sa sarili. Huwag kang magpadala sa emosyon. This is just a reaction. Nothing more. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi maalis ang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nag-iba. May nag-iba sa paraan ng pagtingin ko kay Syria. At ang mas nakakabahala, may nag-iba rin sa paraan ng pagtibok ng puso ko kapag malapit siya. Kinabukasan, sinubukan kong umiwas. Sinubukan kong maging abala sa trabaho, sa mga tawag, sa mga email. Pero parang may magnet na humihila sa akin palapit sa kanya. Sa almusal, nahuhuli ko ang sarili kong sumusulyap sa kanya habang nagkukwento siya tungkol sa mga panaginip niya, kung saan daw ay nakalipat siya kasama ang mga paru-paro. Imbes na mainis, napapangiti ako ng palihim. Nang hapon na iyon, habang naglalakad ako sa dalampasigan para magpahangin at linawin ang isip ko, nakita ko si Syria na nakaupo sa buhanginan, gumagawa ng sandcastle. Seryosong-seryoso siya sa kanyang ginagawa, pinalamusan niya ito ng mga maliliit na kabibe at piraso ng mga korales. Lumapit ako. Mukhang abala ka, sabi ko. Napalingon siya, nagliwanag ang mukha nang makita ako. Denmark. Tingnan mo, gumagawa ako ng palasyo para sa mga alimango. Itinuro niya ang isang maliit na alimangong nagtatago sa ilalim ng isang bato. Umupo ako sa tabi niya. Maganda. Detalyado. Sana magustuhan nila, sabi niya, bumalik sa pag-aayos ng tore ng kanyang sandcastle. Gusto ko, pag umalis sila sa mga lungga nila, may maganda silang bahay na makikita. May kung anong simple at dali sa isa paraan niya ng pag-iisip. Walang komplikasyon, walang hidden agenda. Kung ano ang nakikita mo, yun na yun. At sa mundong puno ng pagkukunwari at mga kalkuladong galaw na kinagisnan ko, ang kanyang simpleng pananaw ay parang sariwang hangin. Nakatitig lang ako sa kanya habang abala siya. Ang buhok niya inililipad ng hangin, at ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang balat. Napansin kong may kaunting buhangin sa kanyang braso. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro dahil sa init ng araw, o sa pagod, o sa naguguluhang emosyon ko. Pero dahan-dahan, iniabot ko ang aking kamay at marahang pinagpagan ang buhangin sa kanyang braso. Nagulat siya sa ginawa ko. Natigilan siya sa paggawa ng sandcastle at napatingin sa kamay kong nakahawak pa rin ng bahagya sa kanyang braso. Tumingin siya sa mga mata ko, isang tinging puno ng pagtataka, at marahil kaunting kaba. Ang balat niya ay malambot at mainit sa ilalim ng aking mga daliri. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang mga alon na humahampas sa dalampasigan ay parang naging tugtog sa aming katahimikan. May buhangin lang, sabi ko, ang boses ko'y medyo paos.
Hindi siya sumagot. Nakatitig pa rin siya sa akin, ang mga mata niya ay parang nangungusap, pero hindi ko mabasa kung ano ang ibig sabihin. At doon, sa gitna ng papalubog na araw, sa harap ng malawak na karagatan, sa tabi ng isang sandcastle na gawa sa pangarap, hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi yung hawak na parang magkaibigan lang, kundi isang hawak na mas may kahulugan, mas may intensidad. Ang mga daliri ko ay isiniksik sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sakto. Perpekto. Naramdaman kong bahagyang nanginig ang kanyang kamay sa loob ng pagkakahawak ko, pero hindi niya ito binawi. Nanatili itong nakakapit sa akin na parang doon ito nararapat. Tinitigan ko ang aming mga kamay na magkahawak. Ang kamay ko, mas malaki, mas magaspang dahil sa mga taon ng trabaho at stress. Ang kamay niya, mas maliit, mas pino, mas malambot. Magkaiba, pero sa sandaling iyon, parang nagkaisa. Syria, bulong ko, ang boses ko'y halos hindi marinig sa lakas ng hampas ng alon. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinawag. Wala akong konkretong sasabihin. Pero kailangan kong sabihin ang pangalan niya, para masigurong totoo ang lahat ng ito. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng emosyon na hindi ko pa nakikita dati. May kislap doon, isang kislap na parang refleksyon ng papalubog na araw. Ang pagkalito sa aking dibdib ay naroon pa rin. Ang takot sa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay hindi nawawala. Pero sa sandaling iyon, habang hawak ko ang kanyang kamay, habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, may isang bagay na naging malinaw. May nangyayari sa akin. May ginagawa siya sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na parehong nakakatakot at nakakakilig. Anong ginagawa mo sa akin, Syria? Tanong ko, halos pabulong, mas para sa sarili ko kaysa sa kanya. Ang tanong ay hindi tungkol sa paghawak ng kamay, kundi sa mas malalim na epekto niya sa buong pagkatao ko. Sa mga pader na unti-unti niyang ginigiba. Sa yelong unti-unti niyang tinutunaw sa puso ko. Hindi siya sumagot. Umiti lang siya, isang ngiting matamis, inosente at puno ng pangunawa. Para bang alam niya ang sagot sa tanong ko, kahit ako mismo ay hindi pa sigurado. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Pero ang init ng kanyang kamay sa aking palad, ang kislap sa kanyang mga mata, at ang tanong na binitawan ko sa hangin, lahat iyon ay nanatili, nag-iwan ng isang pangakong hindi pa nabibigkas, isang kwentong nagsisimula palang isulat. Ang halik na hindi ko inaasahan ay naging simula ng isang pagkalitong mas hindi ko inaasahan. At sa pagkalitong iyon, may isang maliit na binhi ng pag-asa na nagsisimulang sumibol. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng sandaling iyon sa dalampasigan, kung saan ang tanong kong anong ginagawa mo sa akin, Syria, ay sinagot lang ng isang matamis at mahiwagang ngiti, ay puno ng isang kakaibang tensyon. Hindi na ito yung tensyon ng pagkainis o pagkaasiwa. Isa itong tensyon na maihalong antisipasyon. Isang hindi maipaliwanag na kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin ni Syria sa tuwing nagkakatinginan kami o nagkakadikit ang aming mga balat. Ang dating pag-iwas ko ay napalitan ng isang maingat na paglapit. Ang mga simpleng kilos niya, ang pag-aabot ng kape sa umaga, ang pagtatanong kung kumusta ang araw ko, ang paminsan-minsang pag-aalok na samahan akong maglakad sa tabing dagat, ay nagkakaroon na ng ibang kahulugan para sa akin. Hindi ko pa rin lubusang maintindihan ang nararamdaman ko, pero isa lang ang sigurado, ang presensya ni Syria ay hindi na pabigat. Bagkus, nagiging isang liwanag, isang hindi inaasahang ginhawa sa gitna ng mga problema ko sa New York at sa responsibilidad ko sa resort. Si Lola Bebang, mapagmasid gaya ng dati, ay tila napapansin ang unti-unting pagbabago sa akin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti habang pinagmamasdan kaming dalawa ni Syria na nag-uusap o nagtatawanan sa hardin. Wala siyang sinasabi, pero ang mga mata niya ay nangungusap ng pag-asa. Ang resort ay unti-unti ko na ring nakakahiligan. Ang pag-aaral sa operasyon nito, ang pakikipag-usap sa mga empleyado, ang pagpaplano para sa ikagaganda pa nito, lahat ay nagbibigay sa akin ng isang kakaibang satisfaction na hindi ko naramdaman sa corporate world. Siguro dahil dito, sa islang ito, mas ramdam ko ang epekto ng trabaho ko sa buhay ng mga tao. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang posibleng partnership para sa resort, narinig ko ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Hindi ito ang karaniwang tricycle o lumang jeep ni Mang John, ang tunog ay mas makabago. Mas sosyal.
Sir Denmark. May bisita po kayo, sigaw ni Aling Ising mula sa sala. Kumunot ang noo ko. Sino naman kaya ang bibisita sa akin dito? Ang mga contacts ko sa Maynila ay alam na nasa probinsya ako at ayokong maistorbo. Paglabas ko ng study, natigilan ako. Nakatayo sa gitna ng sala, suot ang isang mamahaling puting summer dress na bumabagay sa kanyang balingkinitang katawan, at may malaking designer sunglasses na nakapatong sa kanyang ulo, ay isang babaeng matagal ko nang hindi nakikita. Isang babaeng minsan kong minahal ng lubusan. Si Amanda. Denmark, darling, bati niya, ang boses ay kasing tamis ng pulot, pero may bahid ng pagkasorpresa at tagumpay. Lumapit siya sa akin at walang pasabing yumakap ng mahigpit. Ang pamilyar na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay biglang pumuno sa hangin, isang amoy na dati kinahuhumalingan ko, ngunit ngayon ay parang dayuhan. Amanda? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, medyo natataranta, habang marahang kumakalas sa yakap niya. Tumingin ako sa paligid, nag-aalala kung nasaan si Siria. Ngumiti siya, yung ngiting ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha. Well, heard you were here. Medyo matagal ka na ring missing in action sa New York, so I got worried. And then, I heard about your Lola. I just wanted to offer my condolences and Eva support. Itinaas niya ang isang kilay. And of course, to see you. I missed you, Denmark. Amanda de la Vega. Isa siyang kilalang interior designer sa New York. Naging kami ng halos 2 taon. Ang relasyon namin ay puno ng passion, ng matinding atraksyon, pero kasabay nito, puno rin ng away at hindi pagkakaunawaan. Pareho kaming ambisyoso, parehong may matitinding personalidad. Ang paghihiwalay namin, bagamat masakit, ay tila hindi maiiwasan. Akala ko tapos na kami. Akala ko naka-move on na siya. Lola is recovering, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero hindi ko inaasahan ang pagdating mo. Surprise, sabi niya, kumikindat. I figured, since you're stuck here for a while, maybe we could reconnect. Catch up. You know, for old times' sake. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang mga yabag mula sa hagdan. Si Siria, bumababa, may dalang isang basket ng mga bagong pitas na sampagita mula sa hardin. Nakasuot siya ng simpleng dilaw na bestida, ang buhok niya ay nakatirintas. Nang makita niya kami, lalo na si Amanda, natigilan siya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting nawala. Ah, Denmark, sino siya? Tanong ni Siria, ang boses niya ay mahina, may bahid ng pagtataka at kaba. Dito na. Ang sandaling kinatatakutan ko. Paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon? Si Amanda ang unang nagsalita, tinitingnan si Siria mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang antigong gamit. And who might this be, Denmark? Your new assistant. May bahid ng pangmamaliit sa tono niya. Naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. Amanda, this is Siria. Siria, this is Amanda, an old friend from New York. Pilit kong pinagaan ang sitwasyon, pero alam kong palpak. Ngumiti si Siria kay Amanda, isang pilit na ngiti. Hello po. Nice to meet you. Likewise, sagot ni Amanda, hindi inaalis ang tingin kay Siria. Ang mga mata niya sa likod ng sunglasses ay tila ng usisa, naghahanap ng kahinaan. Ang mga sumunod na oras ay parang isang eksena sa isang masamang pelikula. Nagpumilit si Amanda na magstay para sa hapunan. Si Lola Bebang, bagamat nagulat sa biglaang pagdating ni Amanda, ay naging magalang. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Aling Ising naman ay panay ang sulyap sa akin, na para bang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sa hapagkainan, si Amanda ang bida. Walang tigil siya sa pagkukwento tungkol sa mga bago niyang proyekto, sa mga party na dinaluhan niya, sa mga sikat na taong nakasalamuhan niya. Lahat ay tungkol sa kanya, sa kanyang tagumpay. Ako naman ay tahimik lang, paminsan-minsan ay sumasagot sa mga tanong niya. Si Siria, sa kabilang dako, ay halos hindi umimik. Nakayuko lang siya, pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin, tapos kay Amanda, ang mga mata niya ay puno ng kalituhan at lungkot. Ang dating sigla niya ay parang bulang naglaho. So, Siria, untag ni Amanda, matapos ang isang mahabang kwento tungkol sa isang art gallery na dinedesign niya sa Paris. What do you do here?
Besides arranging flowers, itinuro niya ang basket ng sampagita na nasa gilid. Napaangat ng tingin si Siria. Tumutulong po ako sa resort. Nagpipintura po ako ng mga cottage. Oh, how quaint, sabi ni Amanda, may sarkasmo sa tono. Painting cottages. Such relaxing hobby. Tumingin siya sa akin. Denmark, darling, you never told me you were into rustic charity work. Amanda, that's enough, sabi ko, mariin. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Siria. Pero hindi nagpatinag si Amanda. I'm just curious, Denmark. It's just very different from the life, no you have. The life we had. Tumingin ulit siya kay Siria. Alam mo ba, Siria, si Denmark, he's a big shot in New York. He runs a multi-million-dollar company. He's used to a certain lifestyle. Naramdaman kong parang sasabog na ang dibdib ko sa galit. Pero pinigilan ko ang sarili ko, alang-alang kay Lola at kay Siria. Pagkatapos ng hapunan, napuno ng tensyon at mga pasaring ni Amanda, nagpaalam na siyang uwi sa isang hotel na ni-reserve niya sa kabilang bayan. I'll see you tomorrow, Denmark, sabi niya, humalik sa pisngi ko, siniguradong makikita ni Siria. We have a lot of catching up to do. Nang makaalis si Amanda, ang katahimikan sa bahay ay mas mabigat pa kaysa sa dati. Si Lola ay umakyat na sa kanyang silid, halatang napagod. Si Aling Ising ay nagligpit na. Naiwan kaming dalawa ni Siria sa sala. Hindi siya tumitingin sa akin. Nakatitig lang siya sa sahig. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Siria D. Simula ko, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sino po talaga siya, Denmark, tanong niya, hindi pa rin tumitingin. Ang boses niya ay basag. Kaibigan mo lang ba talaga siya? Napabuntong hininga ako. She's in my ex-girlfriend. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa mga mata niya, nakita ko ang sakit. Ang sakit na dulot ng mga salita ni Amanda, at marahil, ang sakit na dulot ng katotohanang hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol dito. Kaya pala ganun siya makatingin sa akin, bulong niya. Parang wala akong kwenta. Siria, wag mong isipin yun. Amanda can be difficult sometimes. But what she said, it's not true. Pero totoo yung sinabi niya tungkol sa'yo, di ba? Tanong niya. Na importante kang tao sa New York. Na mayaman ka. Nasanay ka sa ibang buhay. Tumango ako. Pero, kaya pala hindi ako bagay sa'yo, sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kasi ako, simple lang ako. Mahilig lang ako sa mga bulaklak, sa mga ibon, sa pagpipintura. Hindi ako kasing galing niya, hindi ako kasing talino niya. Hindi ako sapat. Siria, that's not true, sabi ko, lumalapit sa kanya. Pero umiwas siya. Tumayo siya. Pagod na po ako, Denmark. Aakyat na po ako. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdan paakyat. Sinundan ko siya ng tingin, ang puso ko'y parang pinipiga. Gusto ko siyang habulin, yakapin, sabihing hindi totoo ang mga iniisip niya. Pero alam kong kailangan niya ng espasyo. Nang gabing iyon, natulog si Siria sa kabilang dulo ng kama, nakatalikod sa akin, yakap-yakap ng mahigpit si Hapiti. Narinig ko ang mahihinang hikbi mula sa kanya, at bawat hikbi ay parang isang suntok sa dibdib ko. Ang dating namumuong liwanag sa pagitan namin ay biglang natabunan ng isang madilim na ulap ng pagdududa at insecurity. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si Siria, pero iniiwasan niya ako. Ang dating masigla niyang mga mata ay malungkot. Ang mga ngiti niya ay pilit. Madalas siyang nagkukulong sa hardin, kinakausap ang kanyang mga halaman, o nakaupo lang sa ilalim ng puno, nakatingin sa malayo. Isang hapon, habang naglilinis si Aling Ising sa sala, narinig ko ang boses ni Siria mula sa likod ng pinto ng kwarto namin. Mahina lang pero sapat na para marinig ko. Bakit hindi ako sapat? Bulong niya sa sarili, ang boses niya ay puno ng sakit. Siya, maganda siya, matalino, bagay sila ni Denmark. Ako ano lang ako? Isang laruan? Isang batang hindi lumaki. Narinig ko ang pigil niyang pag-iyak. Hindi ako bagay sa kanya. Kailangan ko na sigurong umalis. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na sumaksak sa puso ko. Ang
Ang insecurity na itinanim ni Amanda ay unti-unti nang nagkakaugat sa puso ni Syria. At ang pinakamasakit, alam kong may bahagi akong responsable dito. Dahil sa simula pa lang, ipinaramdam ko sa kanyang hindi siya mahalaga, na napilitan lang ako. Ang pagdating ni Amanda ay hindi lang basta pagdating ng isang ex-girlfriend. Ito ay ang pagdating ng isang unos na nagbabantang sirain ang munting paraisong unti-unti nang nabubuo sa pagitan namin ni Syria. At sa gitna ng unos na ito, si Syria ay nagsisimulang malunod sa sarili niyang mga pagdududa at takot. Hindi ako bagay sa kanya. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngao sa aking isipan, kasabay ng imahe ng kanyang mga luhang mata. Ang selos at insecurity ay nagsisimula ng lamunin ang kanyang inosenteng puso. At ako, hindi ko alam kung paano siya sasagipin. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pag-uusap na narinig ko sa likod ng pinto ay naging mas mabigat pa. Ang dating sigla ni Syria ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malalim na kalungkutan na bumabalot sa kanya. Ang mga ngiti niya, kung mayroon man, ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Madalas siyang tahimik, nakatulala, o kaya nagkukulong sa hardin, na para bang doon lang siya nakakahanap ng kaunting kapayapaan. Ang mga childish acts niya ay nabawasan, kahit ang paborito niyang si Hoppity ay madalas nang naiiwan sa kama. Para siyang isang bulaklak na unti-unting nalalanta. Si Amanda naman, tulad ng inaasahan, ay hindi tumigil sa pagpaparamdam. Araw-araw siyang bumibisita, laging may dalang kung anong pasalubong o kwento tungkol sa kanyang fabulous life sa New York. Ang bawat pagbisita niya ay parang karagdagang asin na ibinubudbod sa sugat na nararamdaman ni Syria. Sinubukan kong kausapin si Amanda, sinabi kong kailangan ni Syria ng espasyo na hindi nakakatulong ang mga ginagawa niya. Pero ngingitian lang niya ako at sasabihing, "Darling, I'm just being friendly. Besides, isn't it good for her to be exposed to the real world?" Ang real world na sinasabi niya ay ang mundo kung saan si Syria ay palaging lilitaw na kulang, na hindi sapat. At ako, sa kabila ng pagnanais kong protektahan si Syria, ay nahihirapang balansehin ang lahat. Ang responsibilidad ko kay Lola, ang mga problema sa kumpanya, ang presensya ni Amanda, at ang unti-unting pagkasira ng namumuong koneksyon namin ni Syria. Isang umaga, napansin kong wala si Syria sa aming silid. Maaga pa, hindi pa sumisikat ang araw. Kinabahan ako. Hinanap ko siya sa buong bahay, pero wala. Sa hardin, wala rin. Nagsimula na akong mag-alala. Saan siya nagpunta? Nakita ko si Aling Ising sa kusina, naghahanda ng almusal. Aling Ising, nakita niyo po ba si Syria? Umiling si Aling Ising, may pag-aalala rin sa mukha. Hindi, Sir Denmark. Kanina ko pa nga rin siya hinahanap. Akala ko kasama mo. Lalo akong kinabahan. Pero bago pa ako tuluyang magpanik, nakita ko si Lola Bebang napapalabas mula sa kanyang silid, may hawak na isang lumang walis tingting. Si Syria ba ang hinahanap nyo? Tanong ni Lola, ang boses niya ay kalmado. Nakita ko siyang pumasok sa lumang bodega kanina, yung nasa likod ng hardin. Sabi niya, maglilinis daw siya doon. Marami na raw kasing agyo. Bodega? Anong gagawin niya doon? Pero kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Ligtas siya. Salamat po, Lola, sabi ko at nagmamadaling pumunta sa likod bahay. Ang bodega ay isang maliit na gusaling gawa sa bato, na dati sigurong ginagamit na imbakan ng mga gamit sa pagsasaka. Matagal na itong hindi nabubuksan at makapal na ang alikabok at agyo sa paligid. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto na umugong dahil sa kalumaan. Sa loob, medyo madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana na puno ng sapot ng gagamba. Nakita ko si Syria sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga lumang bowl, mga sirang kasangkapan, at mga kahon na puno ng kung ano-anong gamit. May hawak siyang basahan at pinupunasan ang isang lumang aparador. Syria, tawag ko. Napalingon siya, nagulat. May mga alikabok sa kanyang buhok at damit. Ang mukha niya ay may bahid ng pagod, pero may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Denmark, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses niya ay medyo garalgal. Ako dapat ang magtanong niyan, sabi ko, lumalapit sa kanya. Bakit ka nandito? Ang dumi-dumi. At mapanganib, baka may kung anong hayop dito. Gusto ko lang maglinis, sabi niya, yumuko. Gusto kong maging abala.
Ayokong mag-isip. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang takasan ang mga alaala ni Amanda, ang mga salitang tumutusok sa kanyang puso. Halika na, sabi ko, hinawakan siya sa braso. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Pero umiling siya. Hindi. Gusto ko tong tapusin. Para may pakinabang naman ako. Ang mga salitang yon ay muling sumugat sa akin. Ang epekto ni Amanda sa kanya ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Hinayaan ko na lang siya. Siguro, kailangan niya to. Umupo ako sa isang lumang silya, pinagmamasdan siyang maglinis. Ang bawat pagpunas niya sa alikabok, ang bawat pag-aayos niya ng mga gamit, ay parang isang paraan para alisin din ang bigat sa kanyang dibdib. Maya-maya, habang inaayos niya ang laman ng isang maliit na bowl na yari sa Nara, may nahulog mula roon, isang maliit na kahon na yari sa kawayan na may takip na tila inukitan ng mga bulaklak. Pinulot niya ito. Ano kaya to? Tanong niya, mas para sa sarili niya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may ilang piraso ng mga lumang papel na nakatupi at naninilaw na sa katagalan. Mayroon ding isang maliit na kwintas na may pendant na hugis araw na medyo nangitim na. Kinuha ni Siria ang isa sa mga papel. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang papel ay marupok na sa kalumaan at ang tinta ay medyo kumupas na, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay. Nakita kong sulat kamay ang nakasulat doon, isang eleganteng calligraphy na pamilyar sa akin. Lumapit ako para tingnan, ang kuryosidad ay unti-unting pumalit sa aking pag-aalala. Si Siria ay nagsimulang bumasa ng malakas, ang boses niya ay mahina at medyo nanginginig. Mahal kong Elena, panimula ng sulat. Agad kong nakilala ang sulat kamay. Sulat ito ni Lola Bebang. Ang Elena ay ang lola ni Siria, ang matalik na kaibigan ni Lola. Napatingin sa akin si Siria, ang kanyang mga matay puno ng pagtataka. Sulat to ni Lola Bebang para kay Lola Elena ko. Tumango ako. Ituloy mo. Nagpatuloy si Siria sa pagbasa, isinusulat ko ito sa iyo ng may mabigat na puso, ngunit mayroon ding pag-asa. Alam nating pareho ang mga pagsubok na pinagdaanan ng ating mga pamilya, lalo na ang sinapit ng aking anak na si Miguel at ng kanyang asawa, at ang trahedyang sinapit ng iyong anak na si Clarissa at ng kanyang kabiyak. Ang mga apo natin, si Denmark at si Siria, sila na lamang ang natitira sa atin, ang mga bunga ng kanilang pagmamahalan, kahit pa sa magkaibang paraan. Kumunot ang noo ko. Bunga ng kanilang pagmamahalan? Anong ibig sabihin ni Lola? Ang alam ko, ang mga magulang ko ay namatay sa isang car accident. Ang mga magulang ni Siria sa sunog. Paanong? Si Siria ay nagpatuloy, ang boses niya ay mas nanginginig na ngayon, ang Isla de Clara Resort. Elena, alam mong hindi lamang ito isang negosyo para sa akin. Ito ang pangarap ni Miguel. At ang pangarap na iyon ay hindi magiging buo kung wala ang dugo ng mga tunay na nagmamay-ari nito. Ang totoo, Elena, bago pa man ang kasunduan natin tungkol sa pagpapakasal ng ating mga apo, may mas malalim na dahilan kung bakit kailangang mapunta kay Siria ang nararapat sa kanya. Napahinto si Siria sa pagbasa, napatingin sa akin, ang kanyang mga mata inanlalaki. Ano-anong ibig sabihin nito, Denmark? Hindi ako makasagot. Ang utak ko ay naguguluhan, sinusubukang iproseso ang mga nababasa namin. Basahin mo pa, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Nanginginig ang mga kamay ni Siria habang itinutuloy ang pagbasa, ang lupa kung saan nakatayo ang malaking bahagi ng resort, kasama na ang main house at ang pinakamagandang beachfront, ay hindi orihinal na pag-aari ng pamilya namin, Elena. Ito ay pag-aari ng pamilya ng iyong manugang, ang ama ni Siria. Binili ito ni Miguel mula sa kanila, ngunit may kasunduan silang dalawa, isang kasunduang hindi nakasulat, isang kasunduan ng magkaibigan, na kapag lumaki na ang resort, isang malaking bahagi nito ay mapupunta sa pamilya ng iyong manugang, bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon at bilang mana para sa kanilang mga supling. Parang may bombang sumabog sa loob ng bodega. Ang mga salitang iyon imposible. Pero namatay sila, patuloy ni Siria, ang boses niya ay basag na. Namatay sila sa sunog bago pa man mangyari ang lahat ng iyon. At ako lang ang natira. Ang kasunduang iyon, Elena, ay dinala ko sa aking puso. Nang mawala si Miguel, ipinangako ko sa sarili kong tutuparin ko iyon.
Si Syria, ang iyong apo, siya ang lehitimong tagapagmana ng bahaging iyon ng resort. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa kasunduan nating ipakasal sila ni Denmark. Kundi dahil iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Nabitawan ni Syria ang sulat. Napaupo siya sa isang lumang bowl, ang mukha niya inaputla. Tagapagmana ako. Ang pagpapakasal nila ni Denmark, pagpapatuloy ng sulat na pinulot ko at binasa ng malakas, ang boses ko'y nanginginig na rin sa halo-halong emosyon, gulat, pagkalito, at isang sumisibol na galit. Ito ang naisip kong paraan para masigurong hindi mapupunta sa iba ang para kay Syria. Si Denmark, mahal ko siyang apo, pero alam kong may sarili siyang ambisyon, malayo sa islang ito. Natatakot akong kapag wala na ako, makakalimutan niya ang tungkol sa kasunduang ito, o baka hindi niya ito paniwalaan. Sa pamamagitan ng kasal, si Syria ay magiging bahagi na ng pamilya, at ang kanyang karapatan ay mapoprotektahan. Napatingin ako kay Syria. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit mayroon ding pagkabigla. Isang pagkabigla na sumasalamin sa nararamdaman ko. Kaya pala bulong ni Syria. Kaya pala gusto ni Lola Bebang na ikasal kami. Ang huling habilin ko sa iyo, Elena, at sa sinumang makakabasa nito, pagtatapos ng sulat. Alagaan ninyo si Syria. Ibigay ninyo ang para sa kanya. At Denmark, apo, kung mababasa mo man ito balang araw, sana ay maintindihan mo ang lahat. Hindi ko nais na lokohin ka. Nais ko lang protektahan ang nararapat para sa isang batang nawalan na ng lahat. Natahimik kaming dalawa. Ang tanging maririnig ay ang aming mga mabibigat na paghinga at ang malayong huni ng hangin sa labas. Ang lahat ng akala ko ay totoo, biglang gumuho. Ang kasal na pinilit sa akin, ang sakripisyong ginawa ko, lahat ay may mas malalim, mas komplikadong dahilan. Hindi lang ito simpleng kasunduan ng dalawang matandang magkaibigan. Ito ay tungkol sa mana, sa karapatan, sa isang lihim na itinago ni Lola Bebang sa napakatagal na panahon. At ako pala ang nagmukhang kontrabida sa kwentong ito, kahit hindi ko alam. Ako pala ang tila dumaraya kay Syria, ang kumakamkam sa kung anong dapat ay sa kanya. Ang galit na naramdaman ko noong una, dahil sa sapilitang kasal, ay napalitan ng isang mas matinding galit, galit kay Lola sa hindi pagsasabi ng totoo, at galit sa sarili ko sa pagiging bulag. Tumingin ako kay Syria. Umiiyak na siya ng tahimik, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero sa gitna ng kanyang mga luha, may nakita akong bagong kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng pagkaunawa. O baka naman determinasyon. Syria D. Sabi ko, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Sorry. Hindi sapat ang salitang iyon. Umiling siya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Kaya pala laging sinasabi ni Lola Elena noon na may magandang kinabukasan na naghihintay sa akin dito sa Isla de Clara. Akala ko dahil lang sa resort. Pero ito pala iyon. Tumayo siya. May kakaibang tindig sa kanya ngayon, isang tindig na hindi ko pa nakikita dati. Ang dating parang batang si Syria ay tila biglang nagising sa katotohanan. Ang trauma niya ay naroon pa rin, sigurado ako, pero ang pagkatuklas sa lihim na ito ay parang nagbigay sa kanya ng bagong lakas, ng bagong layunin. Denmark, sabi niya, ang boses niya ay hindi na kasing hina ng dati. May diin na ito ngayon. Lagi kong naririnig kay Amanda na hindi ako bagay sa'yo. Na hindi ako sapat. Na isa lang akong hamak na taga-isla. Lumunok ako. Ang mga salita ni Amanda, na dati sumusugat lang kay Syria, ay tila nagkaroon na ng bagong konteksto. Siguro nga, hindi ako kasing talino niya. Siguro nga, simple lang ang buhay ko, pagpapatuloy ni Syria, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Pero itong resort na to, itong lupa kung saan tayo nakatayo, may karapatan pala ako dito. Hindi dahil asawa mo ako, kundi dahil ito ang pamana sa akin ng mga magulang ko. May kung anong kumirot sa dibdib ko. Ang dating Syria na puno ng pagdududa sa sarili ay napalitan ng isang Syria na may alam na sa kanyang halaga. At ang masakit, ako, na dapat sana inagpoprotekta sa kanya, ay naging bahagi pa ng sistemang nagkait sa kanya ng katotohanan. Kinuha niya ang maliit na kwintas na hugis araw mula sa kahon. Isinuot niya ito. Ang pendant ay sumasalamin sa kaunting liwanag mula sa bintana. Aalis muna ako, Denmark, sabi niya, ang boses niya ay kalmado na, pero may bigat. Saan ka pupunta? Tanong ko, nag-aalala.
Hindi ko pa alam, sagot niya. Kailangan ko lang mag-isip. Kailangan kong maintindihan ang lahat ng ito. Malayo sa'yo. Malayo kay Lola. Malayo kay Amanda. Pero Syria. Huwag mo akong pipigilan, Denmark, sabi niya may diin. At huwag mo akong hahanapin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng bodega. Bawat hakbang niya ay may bigat, pero mayroon ding bagong determinasyon. Naiwan akong nakatayo roon, tulala, hawak ang sulat ni Lola Bebang. Ang bodega na dati puno lang ng alikabok at lumang gamit ay naging saksi sa isang rebelasyong yayanig sa aming mga buhay. Ang babaeng akala ko'y kailangan kong alagaan dahil sa kanyang kahinaan ay siya palang maihawak na susi sa isang malaking katotohanan. At sa kanyang pag-alis, hindi ko alam kung ito ba ay simula ng mas malaking gulo o simula ng isang bagong kabanata kung saan ang lahat ay mailalagay na sa tama. Nang makabalik ako sa bahay, may isang maliit na papel na nakapatong sa ibabaw ng unan ko. Sulat kamay ni Syria. Maikli lang. Denmark, salamat sa lahat. Pero kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Huwag mo akong hanapin. Ang huling pangungusap ay parang isang pako na bumaon ng malalim sa puso ko. Ang babaeng pinilit kong pakasalan, ang babaeng unti-unti ko nang natututunang mahalin, sa kabila ng lahat. Ngayon, siya na mismo ang umaayaw. Siya na mismo ang lumalayo. Ang tampo at gulat ay naghahalo sa dibdib ko. Pero higit sa lahat, may isang malaking takot. Paano kung hindi na siya bumalik? Huwag mo akong hanapin. Ang mga salitang iyon ni Syria ay parang isang sumpa na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ang katahimikan na iniwan niya ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng galit ko noong una kaming ikasal. Ngayon, ang galit ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala, pagsisisi, at isang takot na hindi ko maipaliwanag. Galit ako sa sarili ko. Galit ako dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito, dahil naging bulag ako sa sakit na nararamdaman niya, at higit sa lahat, dahil sa kabila ng lahat ng pagmamatigas ko, sa kabila ng pagtanggi ko, may isang bahagi sa akin na alam kong mahalaga siya. Higit pa sa inaakala ko. Ang unang araw ng kanyang pag-alis ay parang isang bangungot. Paulit-ulit kong binabasa ang maikli niyang sulat, umaasang may makikita akong ibang kahulugan, ibang mensahe. Pero wala. Malinaw ang sinabi niya. Si Lola Bebang, nang malaman ang tungkol sa sulat at sa pag-alis ni Syria, ay nanahimik ng matagal. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang pagsisisi. Hindi niya ako sinisi ng direkta, pero alam kong sa puso niya, may bahagi siyang nagsasabing may pagkukulang kaming lahat. Hayaan muna natin siya, apo, sabi ni Lola, ang boses niya ay mahina. Marahil, kailangan niya talaga ng panahon para sa sarili niya. Masyadong maraming nangyari. Pero hindi ako mapakali. Paano ko siya hahayaan lang? Saan siya pupunta? May dala ba siyang pera? Ligtas ba siya? Ang mga tanong ay bumabagabag sa isip ko, hindi ako pinapatulog. Si Amanda, nang malaman ang pag-alis ni Syria, ay hindi man lang nagpakita ng pagkukunwaring pag-aalala. Well, that's convenient, isn't it? Sabi niya, may ngiti sa labi. Now we can finally focus on us, Denmark. Without any distractions. Ang mga salita niyang iyon, imbes na magbigay ng aliw, ay lalo lang nagpasidhi ng galit ko. Amanda, this is not the time, sabi ko, ang boses ko'y malamig. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting umalis ka na lang. Nagulat siya sa tono ko. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong pakialam. Ang tanging mahalaga sa akin ay si Syria. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng walang tigil na pag-aalala. Sinubukan kong magtanong-tanong sa mga taga-isla, pero walang nakakita sa kanya. Parang bula siyang naglaho. Ang Isla de Clara, na dati parang isang paraiso, ngayon ay parang isang malaking kulungan na hindi ko matakasan. Sa 3 araw, hindi ko na natiis. Kailangan ko siyang hanapin. Bahala na kung magalit siya. Bahala na kung ano ang sabihin ni Lola. Ang mahalaga, makita ko siya, masigurong ligtas siya. Kinuha ko ang lumang motorsiklo ni Mang Jun at nilibot ang buong isla. Bawat sulok, bawat eskinita, bawat dalampasigan. Nagtanong ako sa mga mangingisda, sa mga tindera sa palengke, sa mga batang naglalaro sa tabing daan. Ang sagot nila, pare-pareho, hindi po namin nakita si Maam Syria.
Napagod ako pero hindi ako sumuko. May isang lugar na hindi ko pa napupuntahan, ang lumang paaralan sa kabilang dulo ng isla. Ito yung paaralan na minsan nang naikwento ni Aling Ising na tinutulungan daw noon ng pamilya ni Siria. Isang maliit na paaralan para sa mga batang may special needs. Bihira ang pumupunta doon dahil medyo malayo at liblib. Nang marating ko ang paaralan, halos gabi na. Isang maliit na gusaling gawa sa kahoy, medyo luma na pero malinis. May ilang ilaw na nakasindi sa loob. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At doon, sa loob ng isang maliit na silid-aralan, nakita ko siya. Si Siria. Nakaupo siya sa isang maliit na silya, napapaligiran ng 5 o 6 na bata. Ang mga bata ay may iba't ibang edad at kondisyon. May hawak siyang mga krayola at papel, at tila tinuturuan niya silang mag-drawing. Ang mukha niya ay seryoso, pero may lambing sa kanyang mga mata habang ginagabayan niya ang kamay ng isang batang hirap humawak ng krayola. Sa pisara sa likuran niya, may mga drawing ng mga bulaklak, mga hayop at isang malaking bahaghari. Sa isang sulok ng silid, may mga nakasabit na mga likhang sining, mga painting na halatang gawa ng mga bata, mga clay figures, mga college. Ang buong silid ay puno ng kulay at buhay sa kabila ng pagiging simple nito. Naramdaman ko ang pagkirot sa puso ko. Dito pala siya nagpunta. Sa lugar kung saan siya nakakahanap ng kabuluhan, ng kapayapaan. Sa lugar kung saan ang kanyang pagiging bata ay hindi isang kahinaan, kundi isang lakas na nakakatulong sa iba. Ang mga laruan, ang mga kwento, ang simpleng pagtingin sa mundo, lahat ng iyon ay nagagamit niya para maabot ang mga batang ito, para bigyan sila ng saya at pag-asa. Masaya si Siria. Nakikita ko iyon sa paraan ng kanyang pagngiti sa mga bata, sa pasensya niya sa pagtuturo. Pero kasabay ng saya, nakikita ko rin ang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata kapag napapatingin siya sa malayo na para bang may malalim na iniisip. Ang lungkot na dulot ng mga nangyari, ng mga salitang binitiwan, ng mga lihim na nabunyag. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid-aralan. Napatingin silang lahat sa akin. Ang mga bata na maihalong pagtataka. At si Siria na maihalong gulat, sakit at galit. Denmark V. Sabi niya, ang boses niya ay mahina pero may diin. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko, wag mo akong hahanapin. Hindi ko kaya, Siria, sabi ko, lumalapit sa kanya. Hindi ko kayang hindi ka hanapin. Nag-alala ako. Tumayo siya. Umalis ka na, Denmark. Ayokong makita ka. Ang mga salitang iyon, parang mga patalim na tumusok sa dibdib ko. Pero hindi ako aalis. Hindi sa pagkakataong ito. Siria, mag-usap tayo, pakiusap ko. Please. Umiling siya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malinaw na ang lahat. Hindi pa, sabi ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. Hindi pa malinaw sa akin. Marami akong gustong sabihin. Marami akong gustong itama. Tumingin siya sa mga bata na ngayon ay tahimik na nakamasid sa amin. Mga anak, pwede bang lumabas muna kayo sandali? May pag-uusapan lang kami ni Tito Denmark nyo. Tumango ang mga bata at isa-isang lumabas ng silid, dala ang kanilang mga drawing. Naiwan kaming dalawa ni Siria, ang tensyon sa pagitan namin ay halos nahihipo. Ano pa bang gusto mong sabihin, Denmark? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Na nagsisisi ka? Na sorry ka? Huli na ang lahat. Hindi pa huli, Siria, sabi ko, lumapit pa ako. Gusto ko siyang hawakan, yakapin, pero alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Nagsisisi ako dahil naging manhid ako, dahil hinusgahan kita. Nagsisisi ako dahil hindi ko nakita agad kung gaano kakahalaga. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Mahalaga? Ako. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Amanda? Pagkatapos mong ipamukha sa akin na napilitan ka lang? Si Amanda wala siyang alam, sabi ko. Ang totoo, Siria, natatakot ako. Natatakot ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Isang pakiramdam na hindi ko inaasahan, isang pakiramdam na hindi ko alam kung paano haharapin. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon, mahalaga ka sa akin. Sobra.
Tumawa siya, isang tawang walang saya. Mahalaga? O baka naman naaawa ka lang? Dahil nalaman mo ang tungkol sa trauma ko? Dahil nalaman mong may karapatan pala ako sa resort? Umiling ako. Hindi awa to, Syria. At lalong hindi dahil sa resort. Ito yung nararamdaman ko. Nagsimula sa inis, nauwi sa pagkalito, at ngayon hindi ko na alam. Basta ang alam ko lang, kapag wala ka, parang may kulang. Parang hindi ako buo. Ang mga salita ay malayang lumalabas sa bibig ko, mga salitang matagal kong itinago, mga salitang hindi ko akalaing kaya kong sabihin. Pero sa harap niya, sa harap ng sakit na nakikita ko sa kanyang mga mata, wala na akong ibang magawa kundi ang magpakatotoo. At doon, sa harap ng mga drawing ng mga bata, sa harap ng bahaghari sa pisara, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko akalaing gagawin ko kailanman. Lumuhod ako sa harap niya. Syria, sabi ko, tinitingnan siya mula sa ibaba, ang puso ko inasa aking mga kamay. Patawarin mo ako. Sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng hindi ko nagawa. Patawarin mo ako kung naging duwag ako, kung naging manhid ako. Pero maniwala ka, ang nararamdaman ko para sa'yo totoo to. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito at nanginginig. Mahal kita, Syria. Mahal kita, kahit pabata ang tingin mo sa sarili mo. Mahal kita, kahit pa ang tingin ng iba, hindi tayo bagay. Mahal kita, dahil ikaw si Syria. Ang Syria na nagturo sa akin kung paano umiti ulit, kung paano makaramdam ulit. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho. Nakita ko ang sakit, ang pagkalito, pero nakita ko rin ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Paano ako maniniwala sa'yo? Tanong niya, ang boses niya ay basag. Paano kung masaktan lang ulit ako? Hindi ko maipapangakong hindi ka na masasaktan, Syria, sabi ko, buong katapatan. Dahil ang buhay, minsan talaga, masakit. Pero ang maipapangako ko, nandito ako. Haharapin natin to ng magkasama. Hindi na kita iiwan. Hindi na kita pababayaan. Tinitigan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata isinusuri ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang katahimikan ay nabasag lang ng kanyang mga hikbi. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may kasamang luha, isang ngiting puno ng lungkot pero may bahid na rin ang pagtanggap. Mahal din kita, Denmark, bulong niya, sapat lang para marinig ko. Pero natatakot ako. Alam ko, sabi ko, tumatayo na. Pinunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang aking mga daliri. Pero hindi ka dapat matakot ng mag-isa. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na puno ng lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagmamahal na matagal na niyang kinimkim. Niyakap ko siya pabalik, mas mahigpit pa, na para bang sa yakap na iyon nakasalalay ang aming mga buhay. Pero paano kung ako, tong ayaw mong patawarin, tanong niya, ang mukha niya ay nakasubsob sa dibdib ko. Sa lahat ng pag-aalinlangan ko sa'yo. Sa pag-iwas ko. Hinalikan ko siya sa tuktok ng kanyang ulo. Syria, walang hindi napapatawad ang pag-ibig. At kung mayroon mang dapat humingi ng tawad dito, ako iyon. Humiwalay siya ng bahagya sa yakap, tinitigan ako sa mata. Ang ngiti niya ay mas malapad na ngayon kahit may mga luha pa rin. Ang liwanag ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang mga mata. Ang Syria na minahal ko, ang Syria na nagtatago sa likod ng kanyang laruang mundo, ay unti-unti nang lumalabas, handa nang harapin ang katotohanan, kasama ako. Ang daan patungo sa tunay na pagpapatawad at paghilom ay mahaba pa. Pero sa sandaling iyon, sa maliit na silid-aralan na iyon, sa gitna ng mga pangarap ng mga bata, alam kong nagsimula na kami. At sa pagkakataong ito, magkasama na naming tatahakin ang anumang darating. Ang mga araw na sumunod sa aming emosyonal na pagkikita sa lumang paaralan ay naging simula ng isang mabagal, ngunit siguradong proseso ng paghilom. Hindi naging madali. Maraming mga takot ang kailangang harapin, maraming sugat ang kailangang gamutin, at maraming hindi pagkakaunawaan ang kailangang linawin. Pero sa bawat pag-uusap, sa bawat yakap, sa bawat luhang magkasama naming pinunasan, mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Si Syria, unti-unti, ay muling natutong magtiwala, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa sarili niya.
Ang pagkatuklas niya sa lihim ni Lola Bebang tungkol sa kanyang mana ay nagbigay sa kanya ng bagong kumpiyansa, isang pakiramdam na siya ay may halaga, hindi lang bilang asawa ko, kundi bilang isang individual na may sariling karapatan at pagkakakilanlan. Ang kanyang tila ang mundo ay hindi tuluyang naglaho, pero ngayon, mas madalas na niyang hinaharap ang realidad ng may tapang at pag-asa. Ang mga stuffed toys niya ay naging simbolo na lang ng kanyang mapagmahal na kalikasan, hindi na isang takasan. Ako naman, natutunan kong maging mas mapagpasensya, mas maunawain. Natutunan kong makinig hindi lang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga sinasabi ng puso. Ang dating sihi na laging nakafocus sa numero at kita ay natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang ngiti ni Siria, ang katahimikan ng isla, ang init ng pamilya. Nang bumalik kami sa bahay ni Lola Bebang, sinalubong kami ng isang halo-halong emosyon. Si Lola, bagamat masaya na nagkaayos kami, ay humingi ng tawad kay Siria sa matagal na paglilihim. Si Siria, sa kanyang likas na kabutihan, ay niyakap lang si Lola at sinabing naiintindihan niya. Si Amanda, sa kabilang banda, ay hindi matanggap ang nangyari. Nang malaman niyang nagkabalikan kami ni Siria, at mas matibay pa kaysa dati, sinubukan niya pa ring gumawa ng gulo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpadaig. Hinarap ko siya ng may tapang at sinabing tapos na talaga kami, na si Siria na ang mahal ko at wala nang makakapagpabago doon. You're choosing her over me. Over this, sabi niya, itinuturo ang sarili na para bang isa siyang premyong hindi ko dapat palampasin. Denmark, you're making a big mistake. She's just a child. She can't give you the life you deserve. Mali ka, Amanda, sagot ko kalmado pero may diin. Si Siria ang nagbigay sa akin ng buhay na hindi ko alam na kailangan ko pala. Isang buhay na mas totoo, mas makabuluhan. At hindi siya bata. Isa siyang matapang na babae na hinarap ang lahat ng pagsubok ng may dignidad. Isang bagay na marahil hindi mo maiintindihan. Nakita ko ang galit at pagkatalo sa kanyang mga mata. Walang ano-ano, tumalikod siya at umalis, dala ang kanyang mga designer bags at ang kanyang nasirang pride. Hindi na siya muling nagpakita. Ang pag-alis niya ay parang isang huling unos na lumipas, nag-iwan ng isang mas payapa at mas maliwanag na kalangitan. Isang araw, habang naglalakad kami ni Siria sa dalampasigan, sa parehong lugar kung saan una kong hinawakan ang kanyang kamay at tinanong kung anong ginagawa niya sa akin, bigla siyang huminto. Denmark, sabi niya, may ngiti sa kanyang mga labi. Gusto kong magpakasal ulit sa'yo. Nagulat ako. Ha? Pero kasal na tayo, di ba? Tumawa siya. Nga. Pero yung unang kasal natin parang hindi totoong kasal. Napilitan ka lang. Si Lola ang nag-ayos ng lahat. Ngayon gusto ko, tayo naman. Tayo ang pipili. Tayo ang magdedesisyon. May kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng pag-asa at pagmamahal na tumagos hanggang sa kaibuturan ng puso ko. Sige, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Kung iyan ang gusto mo, mahal. Gawin natin ang kasal na pinili natin. At sinimulan naming planuhin ang aming kipangalawang pikasal. Walang magarbo, walang ingrande. Isang simpleng seremonya pero puno ng kahulugan. Si Siria ang pumili ng lahat ng detalye. Ang petsa, ang anibersaryo ng araw na una kaming nagkakilala sa hardin, kung saan naglalaro siya ng lobo at tinatahi ang wedding gown ng kanyang Barbie. Ang lugar, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hardin ng bahay ni Lola Bebang, ang parehong puno kung saan una kaming nagbonding ng husto, noong nagpipintura kami ng cottage at aksidente niya akong nahalikan sa pisngi. Ang damit niya, isang simpleng puting bestida na siya mismo ang nagdisenyo, tinulungan ni Aling Ising sa pagtahi. Hindi na ito yung bestidang hanggang tuhod na parang pambata. Isa itong eleganteng bestida na bumagay sa kanyang bagong tuklas na kumpiyansa, pero mayroon pa ring bakas ng kanyang pagiging simple at inosente. May dala pa rin siyang korona ng sampagita, pero ngayon, mas matamis na ang ngiti niya habang isinusuot ito. Ako naman, pinili kong isuot ang barong Tagalog na minana ko pa sa aking ama. Isang simbolo ng aking pagyakap sa aking mga ugat, sa aking pagiging Pilipino, at sa pamilyang bubuin namin ni Siria. Ang business plan na matagal kong pinaghirapan para sa aking kumpanya sa New York. Itinabi ko muna. Mas mahalaga ang pamilya. Mas mahalaga si Siria.
Ang resort, na dati kinaiinisan ko, ngayon ay simbolo na ng aming bagong simula. Nagdesisyon akong manatili sa Isla de Clara, pamahalaan ang resort kasama si Syria, at palagin ito, hindi lang bilang isang negosyo, kundi bilang isang tahanan para sa aming pamilya at isang tulong para sa komunidad. Dumating ang araw ng aming kasal. Ang hardin ay pinalamutya ng mga puting bulaklak at mga parol na gawa sa kawayan. Si Mang Jun ang tumayong ninong at si Aling Ising ang ninang. Si Lola Bebang, nakaupo sa isang silya sa unahan, ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi, ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang mga bata mula sa lumang paaralan, na naging malapit na kay Syria, ay naroon din, umaawit ng isang simpleng awitin ng pag-ibig. Habang naglalakad si Syria patungo sa akin, sa saliw ng isang lumang kundiman na tinutugtog sa gitara ni Mang Cardo, parang huminto ang oras. Ang ganda niya. Hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa liwanag na nagmumula sa kanyang puso. Ang dating batang babae na may dalang stuffed toy ay isa ng ganap na dalaga, handang harapin ang buhay ng may pagmamahal at tapang. Nang nasa harap ko na siya, hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati nanginginig sa takot, ngayon ay mahigpit na nakakapit sa akin, puno ng tiwala. Ang hukom na nagkasal sa amin noon ay siya pa rin. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Walang pilitan, walang pagkukunwari. Ang bawat salita ng seremonya ay may bigat at katotohanan. Nang oras na para sa aming mga panata, si Syria ang unang nagsalita. Denmark, simula niya, ang boses niya ay malinaw at puno ng emosyon. Noong una tayong ikasal, akala ko, isa lang itong laro. Isang magandang panaginip na ayokong magising. Pero tinuruan mo akong harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Tinuruan mo akong maging matapang. At higit sa lahat, tinuruan mo akong magmahal ng walang takot. Ikaw ang naging lakas ko, ang naging liwanag ko. At ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga taong mahal natin, pinipili kita. Pinipili kong mahalin ka, alagaan ka, at makasama ka habang buhay. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ang babaeng ito, na minsan kong hinusgahan at minaliit, ay nagbigay sa akin ng aral tungkol sa tunay na pag-ibig at pagpapatawad. Nang ako na ang magsasalita, huminga ako ng malalim. Syria, mahal ko, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Dumating ka sa buhay ko sa panahong gulong-gulo ako, sa panahong kinalimutan ko na kung paano magmahal. Akala ko, isa kang pabigat, isang pagkakamali. Pero ikaw pala ang pinakamagandang nangyari sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa pera o katanyagan, kundi nasa pagmamahal at pamilya. Patawarin mo ako kung nasaktan kita noon. Patawarin mo ako kung hindi ko agad nakita ang iyong halaga. Pero ngayon, Syria, malinaw na sa akin ang lahat. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang pangarap ko. At sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, ipinapangako kong mamahalin kita, poprotektahan kita, at gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa pag-ibig mo, sa bawat araw ng aking buhay. Pagkatapos ng aming mga panata, isinuot namin ang mga simpleng singsing na pinili namin ng magkasama. At nang sabihin ng hukom, "You may now kiss the bride," hindi na ako nag-atubili. Hinalikan ko si Syria, isang halik na puno ng lahat ng pagmamahal, pasasalamat, at pangako na kayang ibigay ng puso ko. Isang halik na nagsasabing sa wakas, natagpuan na namin ang aming tunay na tahanan, sa piling ng isa't isa. Nang maghiwalay ang aming mga labi, nakita ko ang ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting kasing liwanag ng araw. May ibinulong siya sa akin, sapat lang para marinig ko. Ngayon, Denmark, sabi niya, ang mga matay kumikislap. Ngayon, hindi na ito laruan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng mga bulaklak at ng pagmamahal ng aming mga kaibigan at pamilya, sinimulan namin ang isang bagong kabanata. Isang kabanata na hindi na isinulat ng tadhana o ng mga kasunduan, kundi ng dalawang pusong piniling magmahalan, sa kabila ng lahat. Ang kasal na dati sa pilitan ay naging isang kasal na pinili namin, isang kasal na tatatak sa aming mga puso magpakailanman. At sa islang iyon, sa Isla de Clara, natagpuan namin hindi lang ang aming mga sarili, kundi pati na rin ang isang pag-ibig na mas matibay pa kaysa sa anumang unos na maaaring dumating. Ang aming happily ever after ay hindi perpekto, pero ito ay totoo. At iyon ang pinakamahalaga. Kamusta, mga minamahal kong mambabasa?
Kung narating ninyo ang puntong ito, ibig sabihin, sinamahan ninyo sina Denmark at Syria sa kanilang masalimuot, ngunit puno ng pag-asang paglalakbay sa Isla de Clara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Sa inyong oras, sa inyong emosyon, sa bawat pintig ng puso na marahil ay naramdaman ninyo kasabay nila. Hindi niyo lang alam kung gaano kalaki ang kahulugan sa akin ng inyong pagtangkilik. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang kilig, ang sakit, ang pag-asa, at ang pagbangon nina Denmark at Syria. Para bang kasama nila akong lumuha, tumawa at natutong magmahal muli sa Isla de Clara. Nais kong ibahagi ang isang kwentong hindi lang tungkol sa ikilig, kundi pati na rin sa pagpapatawad, pagtanggap at ang lakas ng pag-ibig na kayang maghilom ng anumang sugat. Sana, sa pamamagitan ng kwento nila, may mga aral tayong mapupulot. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto, pero ito ay laging nagpapatawad at nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Nasa likod ng bawat ngiti o kakaibang kilos, maaaring may malalim na kwento o pinagdadaanan ang isang tao, tulad ni Syria, at hindi natin sila dapat agad husgahan. At higit sa lahat, na ang pagpapahalaga sa pamilya, sa mga simpleng bagay sa buhay, at sa ating kultura ay maaaring magdulot ng tunay na kaligayahan, tulad ng natuklasan ni Denmark. Na ang pagtanggap sa sarili, sa kabila ng mga imperpeksyon, ay susi sa tunay na paglago. Kung naantig man kayo o may napulot na aral mula sa kwento ni na Denmark at Syria, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Nais ko ring marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na eksena para sa inyo? Anong aral ang inyong babaunin? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Bawat isa ay mahalaga sa akin at nagbibigay inspirasyon para sa mga susunod pang akda. Muli, isang taos pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.